si Secretary Gibo magre-resign na din! O yan guys, narood natin at napakinggan natin na itong si Secretary Gibo ay hindi na nga nakatiis at magre-resign na. Marami ngayong mga kapwa natin Muslim din ang andoon sa KOJC para makiisa nga sa pang-aapak dito nga sa KOJC compound at sa walang respetong ginagawa ng mga kapulisan nga sa mga ginagawa ng administrasyon ngayon sa KOJC na nakakaawa naman ang mga taong nandoon at napapahamak pa yung iba. Kaya narito guys, panoorin natin. Kaya ako ng Panginoon dahil nakita niya ang puso ko na mahilig magtanggol sa mga inaapi. Nakita niyo matapang ako, pero sa loob-looban ko iiyak talaga ako, lalo na namimiss ko yung pamilya ko. Sa totoo lang, nagre-retire na po ako sa trabaho. Kinuha ko na ang retirement ko. Pero bakit hanggang ngayon nakikipaglaban pa rin ako para sa karapatan ng taong bayan? Alam mo, kalayaan at karapatan, hustisya, kalayaan at karapatan, hustisya, kalayaan at karapatan, hustisya, kalayaan at karapatan. alam mo, nung inapuin ako ni PRRD at napunta ako sa Department of Energy, hindi ko rin alam bakit doon ako nilagay ng Pangulo. Naramdaman ko lang na yun ang gusto ng Panginoon sa akin. Dahil gusto ng Panginoon, ipaglaban ko ang karapatan na inapi ng mga konsumidor. Kaya nga ako po'y galit. Ako po'y galit sa mga oligarkiya. Galit ako sa mga oligarkiya na nagkokontrol sa ating kuryente, sa ating enerhiya. Mahal na mahal yung presyo ng ating kuryente na hindi na kayang abutin ng ordinaryong taong bayan. Nakikibaka ako doon para sa inyong lahat. Ngunit natalo po ako. Hindi ko nakaya yun. Pero hindi ako nawalan ng pag-asa. Hindi ako nawalan ng pag-asa. Dahil darating ang panahon, in God's time, magagawa din natin yung gusto natin mangyari para sa buhay ng ordinaryong mamamayan. Meron mga akong slogan noon. Tinatawanan lang nila ako. Kasi sinasabi ko palagi, ako po'y undersecretary ng Department of Energy. Dinugtungan ko lang, energy and happiness. Kasi kailangan natin happiness. Kasi yun ang plano ng Panginoon sa tao. Walang malungkot. Walang mag-iyak. Walang malungkot dahil walang kinakain. Walang malungkot dahil hindi makapunta sa mga napuntahan ng mga yan. Equality. Equal lahat. Ngunit, hindi nangyayari ito. Kaya nga, nangunguna po ako kasama yung mga nakikiisa sa akin. Gumawa ako ng isang movement noon, Masada. I am addressing the group para kumbinsihin na tumakbo si Inday Sara na magiging presidente sa Pilipinas. Yun po ay Mayor Sara Duterte Alliance. At bakit Masada? At bakit Masada? Alam mo ba, tayo po ay nanampalataya sa Panginoon at ang Masada ay nandoon isang lugar sa Israel. Nagsisimbolo yan ng katatagan, strong fortress, at that has never been conquered by the Romans kasi pinagtanggol nila ang sarili nila laban sa mga
Inday Sara. At ako po'y naniniwala. Tinatanong ko na rin ang Panginoon, God, Panginoon ko, bakit hindi tumakbo si Inday na siyang pag-asa namin na makapagpatuloy sa iyong pisahan ng kanyang ama sa kanyang laban batok sa korupsyon, sa laban batok sa illegal drugs, sa laban batok sa mga komunista, sa laban batok sa kriminalidad. Bakit hindi nangyayari yun? I question God sa pag-discernment ko. Pero binigyan niya ako ng sagot. Sabi niya, things happen for a reason. Yun ang sagot sa Panginoon sa akin. So, sabi ni Inday, Yusek, hindi ako tatakbo na akong presidente, at please, follow my lead, tulungan natin si Bongbong Marcos. Alam nyo, kilala ko ang mga Marcos. Kasi I was there also during the Marcos years nung kamataan ko. Pero, yan, at-discern ako eh. Ang discernment ko naman sa mga Marcos ito, binigyan sila ng pagkakataon ng Panginoon na magsisi sa kanilang ginagawa sa taong bayan sa ating bansa. Binigyan sila ng pagkakataon. They were given chance by God to humble themselves, confess their sins, so that during the time na manungkulan si Bongbong, God will heal our land. Pero natapos ang eleksyon, ang kampanya is pagbabago, ang kampanya ay unity, yung itutuloy ang mga programa ni PRRD. Kaya nga nag-team up sila ni Inday Sara at yun ang pinag-usapan nila. Pero anong ginawa ni Bangag ng adik at walang silbi na Pangulong Marcos? Isang araw pa lang, binuwag na niya ang Anti-Corruption Commission. Kasi gusto niyang manatili ang pangungurakot at pagnanakaw sa kaban ng bayan. Pagnanakaw! Marcos! Pagnanakaw! Marcos! Pagnanakaw! Marcos! Pagnanakaw! Ang napakasakit, inumpisahan na niyang buwagin ang unity dahil di ba dapat kung sinong tumulong sa kanya upang kumbinsihin ang mga tao na butaran siya, butuhan siya, ginawa na natin yung maitim nila na kahapon, ginawa natin puti para siya manalo. Pero unang araw pa lang, inumpisahan na nila na limpulin si Inday Sara at buwagin. At sinong sinasama nila? Yung mga kalaban niya nung eleksyon na tumulong sa kanya, yung mga Piglawan, yung mga Dilawat, at yung mga komunista. Tama! Sila ang binitbit niya sa Malacanang. At yung mga oligarchs, ginamit pa niyang economic advisors. So, talo tayo. Kasi mga oligarchs yung economic advisor. Kaya siya ay walang damdamin, palasubas, Walang damdamin! walang utang na loob, palasubas, walang